Isang clash of generations at tactical war ang nakatakdang yumanig sa Doha matapos lumabas ang posibilidad na makaharap ng ating 20 anyos na Pinay superstar na si Alexandra Ella ang dambuhalang Czech star at 2023 French Open finalist na si Karolina Muchova. Boom! Hindi ito basta laro. Ito ay isang pagsubok kung kaya na nga bang gibayin ng ating world number 38 ang pader ng isang elite veteran na dati nang naging world number 8 sa buong mundo. Sa gitna ng disyerto ng Qatar, ang lefty aggression ng Pilipinas ay sasabak sa all-court craftiness ng Czech Republic. Buong tennis world napatulala. Handa na ba ang Qatar para sa isang giant slayer moment? Sa videong ito, hihimayin natin ang tactical nightmare. Nahaharapin ni Alex Yala laban sa Grand Slam finalist na si Karolina Muchova. Paano nga ba reresbakan ng ating 20 anyos na reyna ang karanasan at crafty game ng Czech superstar? Ito na nga ba ang sandali na tuluyang gigisingin ni Alex ang WTA hierarchy sa pamamagitan ng isang dambuhalang upset sa Doha? Boom! Tutok lang dahil ilalantad namin ang stat-to-stat breakdown. Hihimayin natin ang lamang ni Muchova sa experience at variety, pero ilalabas din namin ang secret weapon ni Alex na posibleng hindi pa napaghandaan ng kampo ng Czech Republic. Bakit sinasabi ng mga analysts na ang momentum ni Alex mula sa kanyang airport chaos at Abu Dhabi run ang magsisilbing extra engine niya sa court? Huwag kayong alis dahil sa dulo ng videong ito, ibibigay namin ang aming fearless forecast. Bakit namin nasabing ang stamina at youthful fire ni Alex ang magpabagsak sa isang sugatang veterano? Selyado na ang suporta ng dambuhalang Pinoy community sa Qatar na handa ng lamunin ang ingay sa stadium. Mula sa career high ranking ni Alex tungo sa kanyang unang pagtapak sa WTA Mind Draw bilang isang top 40 player, muling pinatunayan ng ating pambangpusong Pinoy ay hindi takot sa kahit sinong Grand Slam beast. Handa ka na bang saksihan ng kasaysayan? Huwag kukurap dahil ang revolusyon ni Alex Ella laban sa mga elite ng mundo ay lalong nag-aapoy. Siguraduhin na nakasubscribe ka na para sa ating Ella versus Muchova live updates. Ito ang ginulatang mundo kung saan ang bawat palo ng Pinoy ay yumanig sa mga higante. Buong Asia nagulantang. Sa pagpasok natin sa Qatar Total Energies Open, ang lahat ng mata ay nakatuon sa posibleng early round collision sa pagitan nina Alexandra Ella at ng Czech sensation na si Karolina Muchova. Hihimayin natin ang dambuhalang contrast sa pagitan ng dalawang manlalarong ito. Sa isang sulok, ang ating 20 anyos na Pinay superstar, ang kauna-unahang Filipina na pumasok sa WTA Top 40. Sa kabilang sulok naman, ang 29 anyos na si Karolina Muchova, isang Grand Slam beast na nakatapak na sa finals ng French Open at semis ng US Open at Australian Open. Boom! Ito ay hindi lang basta paghaharap ng mga raket. Ito ay laban ng rising fire versus tested legacy. Hihimayin natin ang the statistics and trophies. Tingnan natin ang ebidensya. Si Muchova ay mayroon ng isang WTA title, Seoul, at halos $8 million sa career prize money, habang si Alex ay humahabol sa kanyang 5 ITF singles titles at mabilis na pag-akyat sa WTA Tour. Ang conflict? Habang ang Czech star ay may Grand Slam finalist resume, ang ating pambato naman ay may taglay na fresh momentum. Si Muchova ay kilala bilang isa sa pinaka-versatile na players sa tour. Ang kanyang variety, mula sa backhand slice hanggang sa elite net play, ay sadyang nakakalito. Pero hihimayin natin ang physical reality. Si Muchova ay dumaan sa matinding wrist at back injuries na nagpabagsak sa kanyang ranking pansamantala. Sa ating tactical view, ito ang butas na pwedeng pasukin ni Alex. Tingnan natin ang the skill set comparison. Si Muchova ay isang tactical genius na mahilig sa drop shots at all-court movement. Si Alex naman ay isang aggressive lefty counterpuncher. Ang conflict ng laro ay magdedepende sa kung sino ang mas mabilis mag-adjust sa disyerto ng Qatar. Hihimayin natin ang lefty advantage ni Alex. Ang kanyang heavy topspin forehand ay sadyang mahirap ibalik ng mga players na sanay sa flat shots gaya ni Muchova. Ang emosyon sa stadium ay magiging pabor sa atin. Habang si Muchova ay sanay sa malalaking stage, si Alex naman ay may bit-bit na emotional adrenaline. Mula sa libo-libong fans. Ang opinyon ng mga experts, Muchova has the tools, but Ella has the grit and the relentless speed that can frustrate a veteran coming off a layoff. Ang global impact nito ay selyado na. Ang paghaharap na ito ay magsisilbing litmus test para kay Alex.
Kung mapapatalsik niya ang isang Grand Slam finalist sa unang mga rounds, ang WTA hierarchy ay tuluyan ng mayayanig. Online ang chatter ay electric. Fans are debating kung kaya na nga ba ng youth na lamunin ang experience. Mula sa kanyang training grind sa Rafa Nadal Academy tungo sa dambuhalang bakbakang ito, pinatunayan ni Alex na handa siyang i-invade ang teritoryo ng mga elites. Ang Pinoy Pride ay muling magde-detonate sa Qatar at ang buong mundo ay nakasubaybay sa bawat kilos ng ating reyna. Habang papalapit ang laban, isa lang ang malinaw. Si Muchova ay may pangalan pero si Alex Ayala ay may gutom na hindi matatawaran. Handa ka na bang saksihan ang pagyanig ng disyerto? Sa dambuhalang bakbakang ito sa Doha, ang laban nina Alexandra Ayala at Carolina Muchova ay hindi lang tungkol sa paramihan ng trophies. Ito ay tungkol sa tactical exploitation. Hihimayin natin ang tactical reality. Bagamat si Muchova ay isang Grand Slam finalist, ang kanyang pinakamalaking kalaban ay ang sarili niyang katawan. Hihimayin natin ang ebidensya. Ang Czech star ay kilalang injury-prone at matapos ang mahabang pahinga dahil sa kanyang wrist surgery, ang kanyang match rhythm ay hindi pa selyado. Dito papasok ang ELA physicality strategy. Sa ating pagsusuri, kailangang gawing marathon ni Alex ang bawat point. Ang conflict para kay Muchova, hindi niya kakayanin ang mahahabang rallies sa ilalim ng Qatar kung ang itatapat ni Alex ay ang kanyang relentless lefty aggression. Ang bawat palo ni Alex na may matinding topspin ay magpipilit kay Muchova na gamitin ng husto ang kanyang wrist na posibleng magresulta sa unforced errors habang tumatagal ang laban. Boom! Dito na tayo sa ating fearless forecast. Bakit upset alert ang Qatar Open? Hihimayin natin ang tatlong pangunahing rason kung bakit si Alex ang mananaig. 1. The lefty angle nightmare. Sa ating tactical view, si Muchova ay sanay makipagpalitan ng flat shots sa mga right-handed players. Pero ang lefty forehand ni Alex ay tatama sa backhand wing ni Muchova na may kakaibang sipa at anggulo. Ang conflict na ito ang magsisilbing lason sa crafty game ng Czech. Mahihirapan si Muchova na gamitin ang kanyang pamosong backhand slice dahil sa bigat ng bola ni Alex. 2. The adrenaline of the crowd. Hihimayin natin ang OBU factor. Sa Doha, ang stadium ay magmimulang Little Manila. Ang emosyon sa court ay magiging suffocating para kay Muchova. Sa tuwing makakuha ng winner si Alex, ang hiyawan ay yayanig sa konsentrasyon ng isang veteran na galing sa layoff. Sinasabing ang psychological pressure ng isang hostile crowd ay kayang magpatumba kahit sa mga pinakamahusay na seeds. 3. Peak conditioning versus recovery phase. Habang si Muchova ay nangangapa pa sa kanyang comeback form, si Alex naman ay nasa kanyang career peak momentum. Fresh mula sa Abu Dhabi quarters at top 40 breakthrough, ang kumpiyansa ng ating pambato ay nasa langit. Ang conflict ng experience versus hunger ay pabor sa atin. Ang gutom ni Alex na makuha ang kanyang unang top 10 scalp ang magtutulak sa kanya na habulin ang bawat bola.